Kumusta? Naisip mo na ba paano kung may nagawang paglabag sa batas pero hindi ito agad nalaman lalo na siguro sa buwis, 'di ba? Oo, madalas mangyari yan. Kailan ba dapat magsimulang tumakbo yung orasan para habulin ito ng gobyerno, yung tinatawag na prescription? At ano yung pwedeng parang magpatigil sa takbo ng oras na yun? Importante ngang mga tanong yan. At yan mismo ang tatalakayin natin ngayon. Gagamitin natin dito yung isang mahalagang desisyon ng Korte Suprema, yung kaso ng People of the Philippines v. Ulysses Palconit Concebido. Tama ba? Tama. Ang kaso mismo ay tungkol sa di umano'y hindi pag-file ng Value-Added Tax o VAT return. Pero alam mo, ang epekto ng desisyon parang lumalampas pa dun sa specific na kaso na yunin. Oo nga. So, ang misyon natin, himayin natin itong kaso, intindihin yung mga legal na prinsipyong pinag-usapan at para mas maintindihan natin kung paano ba talaga gumagana yung prescription, yung palugit sa mga kasong kriminal. Lalo na sa tax cases, di ba? At ano ba yung mga binago o nilinaw ng Korte Suprema sa pag-intindi natin dito? Okay, ang puso ng usapan, kailan talaga nagsisimula yung bilang ng palugit ng gobyerno para magsampa ng kaso? Lalo na kung yung violation hindi agad nahuli. At saka, kailan ito napuputol? Yun. Yan ang mga sisiyasatin natin. Okay, simulan natin sa bida ng kaso, si Ulysses Concebido. Sino ba siya at ano kwento niya base sa mga dokumento? Siya yung may-ari ng 7-digit Construction and Supplies. Ang akusasyon sa kanya, sinadya daw niyang hindi i-file yung kanyang quarterly VAT return. Ito ay para sa third quarter ng 2008. 2008 pa pala. At malaki ba yung halaga? Oo, malaki-laki rin. Based dun sa sakdal, yung basic VAT lang na hindi raw nabayaran ay mahigit PHP 4.1 million. Basic tax pa lang yun hindi pa kasama yung mga, alam mo na, surcharge at interest. Grabe. Kaya para maintindihan natin yung issue ng prescription, napakahalaga ng mga petsa. Timing is everything, di ba? Sige nga, ano yung mga importanteng petsa dito na dapat nating tandaan? Okay, yung deadline para i-file ni Concebido yung VAT return na yon ay October 25, 2008. Yan yung araw ng di umanong paglabag. Okay, October 2008. Ngayon, yung Bureau of Internal Revenue o BIR, kailan sila nag-file ng reklamo? Nag-file sila sa Department of Justice, sa DOJ, para sa investigasyon noong January 30, 2014. Teka, 2014. So, more than 5 years yon mula 2008 Oo, mahigit 5 taon pagkatapos ng deadline. At yung formal na kaso, yung information, kailan na isampa sa Court of Tax Appeals o CTA? March 18, 2019 na. Wow! 2019 na. Talagang ang layo ng mga agwat. Malayo nga. Pansinin mo yung mga agwat. Kaya siguro naging malaking issue talaga yung prescription. Oo nga. So, ano ang naging desisyon ng Court of Tax Appeals? Yung CTA? Well, una, nagdesisyon yung CTA Second Division. Ang ginawa nila, ibinasura nila yung kaso. April 2019 yon. Sabi nila, prescribed na daw. Okay. Ano raw basehan nila? Ang basehan nila, yung Section 281 ng ating tax code. Sabi doon, 5 years ang palugit, pero ang intindi nila, yung 5 years daw ay nagsimula lang nung natuklasan ng BIR yung violation. At para sa kanila, yung discovery date ay January 30, 2014. Yung date na nag-file sila ng reklamo sa DOJ. Eksakto. Yun ang tinuring nilang discovery date. So kung bibilangin daw yung 5 years mula doon, hanggang January 30, 2019 lang daw yun pwede. Yung kaso sa korte, March 18, 2019 na isampa. Lampas na nga. Kahit ilang buwan lang. Lampas na. Kaya sabi nila, prescribed na. Okay. At sinang-ayunan ba ito ng buong CTA, yung tinatawag na CTA and Bank? Oo, sinang-ayunan. Noong January 2021, pinagtibay ng CTA and Bank yung pagbasura sa kaso. Ginamit pa nga nila yung lumang kaso ng Lim I versus Court of Appeals, yung 1990 case.
Yung limb case, yan ba yung nag-interpret nung dating version nung provision sa prescription? Oo, yun nga. Section 354 yon ng 1939 NIRC, pero pareho lang daw halos ng Section 281 ng 1997 Code. Ang intindi nila doon sa limb senior, dapat daw yung kaso mismo sa korte, yung information, ang mai-file sa loob ng 5 taon mula sa discovery date. So, para sa CTA, klaro, dismissed dahil sa prescription. Pero syempre, hindi pumayag ang gobyerno. Umakyat pa ito sa Korte Suprema. Ano naman ang naging argumento ng Office of the Solicitor General para sa gobyerno? Bakit hindi pa raw prescribed? May tatlong pangunahing punto yung gobyerno, yung petitioner dito. Una, sabi nila, mali daw yung pagbasa ng CTA sa Section 281. Para daw sa mga hidden violations, yung 5 years ay magsisimula lang kapag sabay nangyari yung pagkatuklas, yung discovery, at yung pagsisimula ng judicial proceedings. Kailangan sabay daw. Discovery at pag-file sa korte. Ganon argumento nila. Pangalawa, sabi nila, dapat daw ang batas na Act No. 3326, yung tungkol sa prescription sa special laws, ang siyang masusunod. At pangatlo, at ito yung parang pinakaimportante sa kanila, sinabi nila na yung pag-file pa lang ng reklamo nila sa DOJ noong January 30, 2014, yun daw ay sapat na para maputol. Ma-interrupt na daw yung takbo ng 5-year period. Okay. So, kahit hindi pa sa korte, basta nasa DOJ na, interrupted na raw. Yun ang sabi nila. Kaya hindi pa raw huli, hindi pa prescribed. So, magkaiba talaga yung pag-intindi nila sa batas kumpara sa CTA. Ano naman ang sagot ni Concebido, yung respondent? Siyempre, kumapit si Concebido dun sa desisyon ng CTA at sa limb senior case. Sabi niya, tama lang yung CTA, paano naman daw mangyayari na yung Institution of Judicial Proceedings, yung pag-file sa korte, ang siya ring magsisimula at magpuputol ng prescription period. Parang ano raw, walang katuturan, absurdo daw. O nga naman, parang loop. Parang ganun. Kaya sabi niya, tama lang yung CTA. Dito na talaga pumasok ang Korte Suprema para ayusin yung gusot. Ito na yung sinasabi mong nagbigay linaw sa maraming bagay, di ba? Oo, at dito nagiging, alam mo yung kaabang-abang. What's really fascinating here is, inamin mismo ng Korte Suprema na may problema talaga dun sa naging interpretation sa limb senior at sa literal na pagbasa ng Section 281 ng Tax Code. Talaga? Inamin nila? Oo, kasi yung section na yon medyo tricky yung pagkakasulat. Sinasabi, 5 years ang prescription, karaniwan simula sa araw ng violation. Pero pag hindi alam agad, if the same be not known at the time, magsisimula raw ito from the discovery thereof and the institution of judicial proceedings. Yan yung part na nagpagulo, yung and the institution of judicial proceedings. Mukhang yan nga. Kasi may kasunod pa na paragraph na nagsasabing napuputol o interrupted daw yung prescription when proceedings are instituted against the guilty persons. So, kung susundin mo ng literal yung and the institution, gaya ng nangyari sa limb senior, lumalabas na yung pag-file ng kaso sa korte ang magsisimula at siya ring magpuputol ng prescription. Na siya nga ang sinasabi ni Concebido na parang absurdo. Eksakto. At yun din ang sinabi mismo sa limb. Senior, nagiging practically imprescriptible daw ang tax offenses. Halos hindi na mapupurnada. Inamin ng Korte Suprema ngayon na ito ay isang absurd o hindi makatwirang resulta. Hindi pwedeng yun ang intensyon ng batas. Wow! Malaking bagay yan na inamin ng korte na may naging problema sa dating interpretation. So, paano nila ito itinama ngayon sa Concebido case? Nagre-examine sila. Tumingin sila sa ibang batas na may kaparehong wording, lalo na yung Act No. 3326, at sa mga kaso na nag-interpret dito. Halimbawa, sa kasong Panaquiton Jr., nilinaw na doon na yung preliminary investigation, yung investigasyon pa lang sa Piskaliya o DOJ bago isampa sa korte ay itinuturing ng proceedings na nakakaputol, nakaka-interrupt ng prescription. So hindi kailangang umabot pa sa korte para masabing may proceedings na nag-interrupt. Tama. Tapos sa kaso namang Duque, sinuggest pa nga na yung phrase na Institution of Judicial Proceedings dun sa Act No. 3326 ay pwedeng ituring na parang sobra lang, surplusage, o dapat lagyan ng salitang until bago yon para maging mas makahulugan. Okay, gets. So,
Ano na ang malinaw na rule ngayon para sa Section 281 ng Tax Code? Partikular sa mga unknown violations, based dito sa konsebido. Ito na yung nilinaw ng Korte Suprema. Para sa mga tax violation na hindi agad nalaman, ang 5-year palugit ay magsisimula mula sa pagkatuklas discovery, period. At yung takbo ng 5-year na ito ay maputol o mai-interrupt sa oras na magsimula na ang proceedings laban sa akusado. At anong proceedings ang tinutukoy dito? Kasama na dito at ito ang mahalaga, yung pag-file ng reklamo para sa preliminary investigation sa DOJ o sa piskalya. Hindi na kailangan hintayin yung pag-file ng information sa korte para maputol ang prescription. Malinaw na ngayon, start sa discovery, tapos interrupt agad pag nag-file ng reklamo sa prosecutor. Oo, ito raw yung interpretasyon na nagbibigay buhay sa lahat ng parte ng Section 281 at umiiwas dun sa absurdity. Sinabi pa nga ni Chief Justice Gesmundo na yung dating interpretasyon ay parang binabaliwala yung mismong konsepto ng prescription na itinakda ng batas, ginagawang walang saysal. Okay, malinaw yan. Pero teka, nabanggit mo kanina yung discovery rule. Akala ko ba automatic na nagsisimula sa discovery kapag unknown violation? Bakit kailangan pa ng separate na rule tukol doon? Magandang tanong yan. Yung discovery rule na minsan tinatawag ding blameless ignorance doctrine, yun yung prinsipyo na nagsasabing makatarungan lang nagbilangin yung prescription mula sa discovery kasi nga posibleng sadyang tinago nung tax evader yung violation. So hindi mo masisisi yung gobyerno kung hindi nila agad nalaman. Parang blameless sila sa kanilang ignorance. Make sense? Pero, at ito yung crucial, may limitasyon ang rule na ito. Hindi ito pwedeng gamitin kung ang totoo, yung violation ay maaari naman palang malaman o matuklasan ng gobyerno kung ginamit lang nila yung mga reasonable means. Yung mga paraan na, alam mo na, available na sa kanila. Ah, okay. Hindi siya absolute. At dito na ba pumapasok yung twist sa kaso ni Concebido? Dito na nga, if we connect this to the bigger picture, dito biglang bumaliktad yung sitwasyon para kay Concebido. Kahit pa binago ng korte yung interpretasyon ng Section 281, pabor sana sa state. Sinabi ng korte, hindi applicable ang discovery rule sa kaso niya. Ha? Bakit hindi? Akala ko ba 2014 lang natuklasan ng BIR? Yun nga ang sabi ng BIR, pero hindi pumayag ang Korte Suprema. Ito yung mga rason nila. Una, si Concebido ay isang VAT-registered government contractor. Registered siya. Okay. Pangalawa, tumanggap siya ng bayad mula sa provincial government ng Palawan at ginamit pa raw dito yung Malampaya funds, so government transaction. Malaking transaction yan. Pangatlo, ang batas mismo yung Section 114C ng NIRC, inuutusan na ang mga ahensya ng gobyerno na mag-withhold ng final VAT sa mga binabayaran nila sa suppliers at i-remit ito sa BIR. So dapat may record ang BIR niyan. Dapat alam nila yung mga bayaran. Pang-apat, bilang VAT registered, expected na regular siyang magpa-file ng VAT returns, either monthly or quarterly. Standard procedure yan. At panglima, at ito siguro yung pinakamatindi, noon pa raw 2005, may sistema na ang BIR na tinatawag na Electronic Filing and Payment System or EFPS. Ah, yung EFPS. Oo. So sabi ng korte, gamit ang EFPS, madali lang dapat na monitor ng BIR kung sino ang hindi nagpa-file ng kanilang tax return on time, kasama na si Concebido, para sa Q3 2008. Ah. So parang sinasabi ng korte, BIR, andyan na yung data sa sistema nyo noon pang 2008. May withholding info kayo, may EFPS kayo. Hindi nyo pwedeng sabihin ngayon na natuklasan nyo lang nung 2014 nung nag-investiga kayo. Ganun ba yung logic? Ganyan-ganyan ang punto. Dahil may mga paraan na para malaman ang hindi pag-file noon pa man, hindi na pwedeng gamitin ang discovery rule. Hindi masasabing blamelessly ignorant ang BIR dito. So, kung hindi applicable ang discovery rule, kailan daw dapat nagsimula yung bilang ng prescription? Ang tamang simula daw ng pagbilang ng 5-year prescription period ay hindi yung January 30, 2014, pag-file ng reklamo sa DOJ, kundi yung mismong deadline ng pag-file na October 25, 2008. Ah, balik sa original deadline. Okay. Kung October 25, 2008 nagsimula ang bilang ng 5 taon, Yes.
Ang 5 taon ay natapos noong October 25, 2013. 2013 pa lang, paso na. Paso na. Kailan nag-file ng reklamo ang BIR sa DOJ? January 30, 2014. Huli na nga. Huli na. Lagpas na sa 5-year palugit. Kaya ang final na nangyari, Tama pa rin ang CTA na i-dismiss ang kaso dahil sa prescription. Pero iba yung dahilan ng Korte Suprema. Hindi dahil 2014 nagsimula ang bilang at 2019 lang nag-file sa Korte, kundi dahil 2008 pa lang dapat nagsimula ang bilang at hindi applicable ang discovery rule in the first place. may mas malawak pang epekto itong desisyon. Here's where it gets really interesting. Ano yon? Ito yon. Ginamit ng Korte Suprema ang pagkakataon dito sa kasong ito para baguhin ang isang matagal ng rule tungkol sa interruption ng prescription. Pero hindi lang para sa tax cases kundi para sa mga kasong nasa ilalim ng tinatawag na summary procedure. Yung mga mas simpleng kaso. Yung mga nasa MTC, MCTC. Oo, yun nga. Ngayon, sakop na sila ng 2022 Rules on Expedited Procedures. Ito yung mga kaso para sa mas magagaang krimen, like violations of ordinances, maybe traffic laws, BP22, o bouncing checks. Yung mga kaso na dapat sana mas mabilis ang proseso. Okay, ano ba yung dating rule para sa mga kasong yan, yung mga summary expedited? Ang matagal nang sinusunod, based sa mga lumang kaso tulad ng Zaldibia versus Reyes Jr. at Republic versus Desierto, ay para lang daw sa mga kasong sakop ng summary procedure, ang prescription ay napuputol lamang kapag naisampa na yung information sa korte. Sa korte lang talaga. Hindi sapat yung pag-file pa lang ng reklamo sa piskalya. Hindi raw sapat para sa mga kasong yun dati. Iba yung rule kumpara sa mga ordinaryong kaso, yung mga non-summary, non-expedited, kung saan tinatanggap na yung pag-file sa piskalya ay nakaka-interrupt na. May distinction dati. Okay. May ganung distinction pala dati. So ano ang binago ng Korte Suprema ngayon sa konsebido? Binura na nila ang distinction na yon. Pero at napakahalaga nitong tandaan, ang pagbabagong ito ay prospective ang aplikasyon. Ano ibig sabihin ng perspective? Ibig sabihin, epektibo lang ito para sa mga kasong isasampa simula sa petsa ng promulgasyon ng desisyong ito, which is April 2, 2025, based sa ating source material. Hindi ito aapekto sa mga kasong nakasampa na bago ang petsang yon. Okay, clear. So, ano na yung bagong panuntunan starting April 2, 2025? Ang bagong panuntunan, ang pag-file ng reklamo, complaint sa tanggapan ng taga-usig sa prosecutor's office tulad ng DOJ o City Provincial Prosecutor ang magpuputol na sa prescriptive period para sa lahat ng krimen, kasama na yung mga nasa ilalim ng Rules on Expedited Procedures. Wala nang pagkakaiba, uniform na ang rule. Wow, grabe ang laking pagbabago niyan sa procedural law. Ano ang naging rason nila sa pagbabagong ito? Parang mas pabor yata ito ngayon sa prosecution, di ba? Kasi mas maaga nang nai-interrupt yung prescription period. Well, ang pangunahing katuwiran ng korte ay yung pagiging patas sa estado bilang biktima o offended party. Sabi nila, hindi raw kasi makatarungan na maparusahan ng estado na mawala ng karapatang mag-prosecute dahil lang sa mga delay sa proseso ng preliminary investigation na wala naman sa kontrol nung nagrereklamo. Yung mga posibleng bottleneck sa piskalya? Oo, mga ganon. Binanggit pa nila yung kaso ng People v. Olarte. Dagdag pa, ito raw ay para maging mas consistent sa Article 91 ng Revised Penal Code at sa historical context ng mga batas natin tungkol sa prescription. Kaya malinaw na sinabi ng korte na yung mga dating ruling sa Desierto at Corpus Jr. tungkol dito, itunuturing na nilang inabandonado. Pero uulitin ko, prospectively lang. Okay. Very significant talaga. At may isa pang ginawa ang korte na medyo interesting. Inutusan nila yung kanilang clerk of court na padalahan ng kopya ng desisyon ang Senado at ang Kamara de Representantes. Bakit kaya? Parang sinasabi nila sa Kongreso, "Uy, tingnan ninyo itong Section 281 ng NIRC. Medyo nagkagulo sa interpretation nito dati. Baka kailangan nyo itong linawin o amyendahan para mas klaro na talaga sa hinaharap." Parang ganun yung dating eh. Parang referral sa legislative branch?
Okay. So, what does this all mean? Pagkatapos nating himayin lahat yan, eto ang isang mahalagang tanong siguro para sa iyo na nakikinig. Ngayong nilinaw na ng korte na yung pag-file lang ng reklamo sa piskalya ay sapat na para maputol yung prescription kahit sa mga kasong dapat sana ay mabilis lang expedited summary. Paano kaya nito maapektuhan yung balanse? Oo, yung balanse sa pagitan ng karapatan ng Estado na mag-usig. At yung karapatan naman ng akusado sa mabilis na paglilitis o disposisyon ng kaso niya. Hindi kaya nito, alam mo yung pahinain yung karapatan sa speedy disposition? Kasi baka mas tumagal pa yung mga kaso sa level ng piskalya. Ngayong alam na, hindi naman tatakbo yung prescription clock basta't nakasampa na yung reklamo doon. Ano sa tingin mo? Mahalagang tanong yan para pag-isipan at gusto naming marinig ang iyong reaksyon. Ano ang masasabi mo sa mga bagong interpretasyon at rulings na ito ng Korte Suprema? May mga punto ka ba, tanong o marahil karanasan na gusto mong ibahagi? Mag-comment ka lang. Okay, bago tayo magtapos, ibuod lang natin mabilis yung mga pangunahing legal na doktrina o prinsipyo na nahugot natin dito sa Concebido case. Sige. Una, prescription sa Section 281 NIRC para sa unknown violations. Ang 5 taong bilang ay nagsisimula sa discovery at napuputol ito sa pagsimula ng proceedings, kasama na ang preliminary investigation sa prosecutor's office. Binago na nito yung dating problematic interpretation mula sa Lim Sr. Pangalawa, discovery rule, limitasyon. Hindi ito pwedeng gamitin kung may paraan naman ng BIR gamit ang kanilang mga sistema tulad ng withholding data o EFPS. Para malaman ang violation ng mas maaga, kailangan maging diligent din ang BIR. Tama. Pangatlo, interruption of prescription pangkalahatang rule, prospective. Simula April 2, 2025, ang pag-file ng reklamo sa prosecutor's office ang nagpuputol ng prescription para sa lahat ng klase ng krimen, kasama na ang mga nasa ilalim ng 2022 Rules on Expedited Proceedings. Wala nang Zaldivia-Desierto distinction. Uniform rule na. Pang-apat, interpretation ng prescription laws. Bilang pangkalahatang prinsipyo, ang mga batas ukol sa prescription ay binibigyang kahulugan pabor sa akusado. Ito ay itinuturing na act of grace o parang amnesty mula sa Estado. Ang mga usaping tulad ng prescription, alam mo, bagamat medyo technical pakinggan, ay napakahalaga. Pundasyon ito ng patas na pagpapatakbo ng ating sistema ng hustisya. Mahalagang maunawaan natin ito, hindi lang ng mga abogado, kundi ng bawat mamamayan na naghahangad ng isang maayos at makatarungang lipunan. Tama! At para manatiling updated sa mga ganitong malalalim na pagsusuri ng mahahalagang kaso at isyong legal, siguraduhing nakasubscribe ka sa The Deep Dive. Muli, ang ating naging talakayan ngayong araw ay nakabatay sa desisyon ng Korte Suprema en-banc sa GR number 258563, ang kasong People of the Philippines v. Ulises Palconet Concevido na ipromulga noong April 2, 2025.